tayo na nandito sa loob ng church, lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat tayo tumatakbo sa ating pananampalataya. Kaya minsan, nakakaramdam tayo ng kapaguran. Parang, hindi mo na ako magsimba, parang nakakapagod. Na-overwhelm tayo sa mga problema. Bakit nang hindi ako Christian? Bakit parang wala naman ako mga dinadanas na mga pagsubok? Bakit kayo na Christian na ako? Ba't ang dami kong problema? Minsan, sabihin natin, pahinga muna ako kahit isang, wala naman tayong problema sa church. Wala naman tayong problema sa mga kasamahan natin sa church. Pero minsan, naiisip natin na pahinga muna kaya ako ng isang buwan. O susunod na lang muna ako na buwan magsimba. Or parang may hinahanap tayo mga kapatid. Malakas naman ang ating katawan. Hindi naman tayo, wala naman tayong sakit. Pero nakakaramdam tayo sometimes ng pangulina. Aminin mo natin sa hindi. Nakakaramdam tayo na parang kawalang ganang pumasok sa church. Nakakaranas tayo ng mga problema. Nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Yung race of faith na sinasabi mga kapatid, which is our topic for today, this morning, na mababasa natin sa Hebrews chapter 12, verse 1 hanggang 2, takbuhin sa pananampalataya. Walang pinagkaiba yan sa takbuhin natin dito sa mundo, physically, sino yung mga athlete dito. Walang pinagkaiba yan na kailangan natin mag-practice, kailangan natin tumakbo ng paulit-ulit sa mga oval para pagdating sa labanan, yung katawan natin kaya, may endure natin, tapusin yung finish line. Kaya natin tumakbo. At gusto kong malaman na yung takbuhin natin, gusto kong sabihin na yung takbuhin natin sa paglilingkod, ayan na, dahil-pitch na. Yung takbuhin natin sa paglilingkod, mga kapatid, ay hindi to 100 meter dash, hindi to 200 meter dash, hindi 400 relay, 800 relay, hindi to 1 kilometro lang, na kaya ng takwin ng 1 oras. Hindi to 100 meter na pagkatapos mong tumakbo, panalo ka na. Hindi ganito yung takbuhin natin sa paglilingkod. Hindi ito sa English pa ay tinatawag na sprint o pabilisan sa pagtakbo. Yung ating paglilingkod ay tinatawag na marathon. Marathon is not a matter of speed. Hindi ito tumutukoy sa kung gaano tayo kabilis o kabagal tumakbo. Hindi ito ay tumutukoy sa tatag at tibay natin habang tayo tumatakbo nga. Kasi hindi ito matatapos sa susunod na taon. Ay, kung mamatay tayo sa susunod na taon, ay okay, tapos na. Yung limit kasi nito, yung finish line ng ating paglilingkod, ng karera ng ating paglilingkod, ng takbuhin ng ating paglilingkod, yung finish line nito, kapag straight na yung ating paa, doon magtatapos yun yung ating paglilingkod. Hindi pwedeng sabihin natin na, maglingkod lang ako ng 5 years. May sasahurin na ako. Yung kapag nag-work tayo sa company, nagtrabaho ako ng 5 hours, okay na. May sasahurin ako pagkatapos. Pero hindi ganun sa Panginoon. Kapag naglingkod tayo ng 5 taon, 45 years tayo, 50 years tayo, nagtigil tayo sa paglilingkod, namatay tayo 60 years, at may 8 ka 10 taon tayo na hindi pinaglingkod sa Panginoon, mawawalang kabuluhan yun yung naunang paglilingkod natin, mga kapatid. Kaya sa paglilingkod natin, walang tigil o hindi ito sinasabi na mag-i-stop tayo kalagitnaan kapag napapagod tayo. At magpahinga na pangabang buhay na hindi na maglingkod sa Panginoon. Hindi ganun. Kaya yung ating Bible study ngayon, which is this is my first time actually, but I'll try to do my best mga kapatid na kung ano yung nilalaman ng puso ko na ituro at yung kalooban ng Panginoon yung masusunod. The race of faith sa Hebrews. The Christian life as a race. Nakikita natin na maraming mga tao sa ating paligid. Maraming nag-cheer. Maraming kapag sa mga atleta, maraming nanonood. Mga kapatid, ganoon din sa ating paglilingkod. Mamaya, tatalakayin po natin yan. Hallelujah. Now, yung verse natin ay makikita sa talaga ako sanay. Hebrews chapter 12, verse 1 hanggang 2. Nasabi dyan, this is New International Version, mga kapatid. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside
and the sin which easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. Bakit ko i-highlight yung mga ganyan, mga kapatid, yung mga nakared na yan, na cloud of witnesses, lay aside every weight, and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance, and let us fix our eyes unto Jesus, or looking unto Jesus. Dahil yan po yung ating topic. Iikot sa apat na yan yung ating topic. Praise God. Nariyan po yung mga kapatid. Parang mas kinakabahan kayo kaysa sa akin. Hindi sa patagal-tagal ng pagtatayo sa taas yung mga katanggal ng kaba. Kahit kapag talagang nasa Word of God na yung pinag-uusapan ko niya, kapatid, yung dibdib ko talaga yan, kumakalabot, yung tuhod ko nanginginig. Kasi iniisip ko na sabi sa Biblia na lahat ng lalabas sa ating labi ay pananagutan natin sa harap ng Panginoon. Kaya nakakakaba. Now, the cloud of witnesses. There are so many witnesses, mga kapatid. Maraming nakakakita sa atin. Nandiyan ang kaaway, nung tayo binaptize sa pangalan ng Panginoon, nung tayo lumuhod sa dagat at tinanggap yung Panginoon, nandiyan lang tayo ng pastor, sister. Tinatanggap mo ba yung Panginoong Jesus na yung maging Panginoon tagapagligtas? Opo. Hindi lang si pastor yung nandoon na kapatid. Hindi lang yung mga kapatiran natin yung nanonood. Nandoon din yung mga anghel na nanonood. Higit sa lahat, nandoon ang kaaway na nanonood. Amen. Sige nga. Kung totoo umangat ka sa Panginoon, sige nga. Try mo nga ito gawin. Kaya, kung tayo nag-decide sa paglilingkod sa Panginoon, parang sinasabi natin na ang dami na mong pagsubok na dumarating sa atin, yung naglingkod sa Panginoon. Kasi susubukin tayo ng Panginoon niya. Susubukin tayo ng Panginoon kasi doon makikita yung ating pananampalataya at doon tatatag yung ating pananampalataya. Laying aside every weight and sin, running with perseverance, and looking unto Jesus. Yan yung ating apat na topic ngayon. This is a question, and I'd like to answer this personally. If your life were a race, kung yung buhay mo ay nasa isang takbuhin, kung ikaw ay nasa isang takbuhin ngayon, gaano mabilis na yung pagtakbo ngayon sa paglilingkod sa Panginoon? Tumatakbo ba tayo ng mabilis? Na isang araw mapapagod tayo dahil hinaabot tayo sa paglilingkod at grabe natin ka dedicated ng unang buwan ng pagtanggap natin sa Panginoon, pangalawang buwan, tatlong buwan, tapos sunod na buwan, wala tayo sa paglilingkod, kaya pagod na tayo. Grabe kasi sa unang mga buwan ng paglilingkod, sunod na taon, hindi natin makita. O tayo kaya yung naglilingkod sa Panginoon na sakto lang yung jogging, sakto lang yung takbo sa paglilingkod, pero may hinahanap yung ating puso na sigasig sa paglilingkod. Gusto ko itong gawin. Gusto kong, kahit pumapasok ako dito sa church, gusto ko maging magaling. Gusto ko marugtong-tong, gusto ko umawin, gusto ko matuto. O tayo kaya yung naglalakad lang ng padahan-dahan sa paglilingkod. Hindi mo alam kung madidelay, kung mahuhuli ka ba sa takbuhin, kung mauuna ka o ano, hindi mo maintindihan kung tama pa itong ginagawa ko, ramdam mo ba yung Panginoon? At pangapat mga kapatid, tayo ba yung nakakaramdam na sa ating paglilingkod na parang gusto ko na huminto? Kasi ang daming discouragement, kasi ang daming disappointments, kasi ang daming ganito. Tumigil na lang kaya ako sa paglilingkod. Matthew 11:28 mga kapatid, sabi doon sa Biblia, sabi ng Panginoon, "Come unto me, all of you that have heavy laden." Lahat kayo na mayroong mga mabibigat na pasan, ibigay mo sa akin, kayo papagpahingahin ko. Ayaw ng Panginoon na tumakbo tayo mga kapatid na may pasan-pasan. Gusto ko nga sana ngayon, mag-prop sana ako ngayon. Gusto ko makita kung kaya ba natin tumakbo dito na kung ano yung pagkakaiba ng tumakbo ka na wala kang dala at tumakbo ka na meron kang pasan-pasan na grabe
Siguro kung marami tayong pasan-pasan ng mga kapatid, gaya natin tumakbo ng mga 1 kilometro, 2 kilometro. Pero pagdating ng 10 kilometro, hindi na natin kayang tumakbo, mapapagod na. Yun yung gusto ng Panginoon na maintindihan natin ngayong umaga. Hallelujah. Therefore, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. That's our topic number 1, mga kapatid. When we say therefore, kaya nga, meron niyang sinusundan na kabanata. Meron niyang sinusundan na kwento. At ang sinusundan na kwento na yan, mga kapatid, kung meron kayong Biblia, mababasa niyo yan sa Hebrews chapter 11. Bago yung chapter 12, kasi yung topic natin ay chapter 12. Bago yung chapter 12, verse 1, kung babasahin natin yung buong chapter 11 ng Hebrews, wala, sabihin niyo sa akin, anong oras ako makatapos sa akin. Pag pinabayaan mo dito, hanggang 11 tayo. Yun. Sa Hebrews chapter 11, makikita doon yung napakaraming mga banal na nagtagumpay sa paglilingkod. Sila yung mga, hindi sila basta-basta lang nanonood, mga kapatid. Sila yung nag-share sa atin na kung kaya nilang magtagumpay sa paglilingkod, kaya din natin ipagtagumpay yung paglilingkod natin. Nandoon si Abel, nandoon si Enoch, nandoon si Noah, nandoon si Moses. Si Moses na, si Abraham na pinili na sumunod sa Panginoon kahit hindi niya alam kung ano pinapagawa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, yung iyong lahi ay magiging dakilang bansa. Pero nung pinanganak si Isaac, bakit pinili ng Panginoon si Isaac? Bakit ipaalay ng Panginoon? Bakit mapatayin ng Panginoon yung kanyang anak samantalang nangako naman ng Panginoon na maging lahi yun ng isang malaking bansa? Pero sumunod si Abraham. Si Moses, sa halip na yung karamihan sa Egypt bilang Prince of Egypt, mga kapatid, dahil inadapt siya ng prinsesa ng Egypto, pinilit niya sumunod sa Panginoon. Nandoon, mga kapatid, yung mga propeta, nandoon yung mga apostol, nandoon lahat, at lahat ng mga tao ngayon nagtagumpay sa kanilang paglilingkod. Si Daniel nakalabas sa kulungan ng mga leon, si Jonas nakalabas doon sa bungangan ng isda. Lahat yun sila nagtagumpay sa kanilang paglilingkod. Yun yung mga patunay na tayo sa ating paglilingkod na grabe ng kaliit ng pagsubok na ating naranasan, kaya din natin itong ipagtagumpay, mga natin. Kaya natin ipagtagumpay ang paglilingkod. Bakit? Dahil ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, yun din yung Diyos natin pinaglilingkuran. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yung Diyos na naglabas kay Jonah sa isda, yun yung naglabas sa atin sa pagkakasala, yun din yung Diyos natin pinaglilingkuran. Their testimonies encourage perseverance, and we continue what they started. They had started. Perseverance. Tatapos natin yung mamaya kapatid. Kung nanghihina tayo sa ating paglilingkod, tingnan natin yung mga naunang mga alagad sa ating mga kapatid. Si Apostol Paul, na inabutan ng bagyo sa barko, palutang-lutang sa dagat, para lang mangako ng salita ng Panginoon. Abogado, sa halip na abogado, pinili niya maging taga-tahi ng lambat, alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon. Tapos, ako minsan, pag walang panggas, di na ako makasimba. Tapos, yung pagsubok natin na somehow, tao lang tayo niya na nakakaramdam ng pagsubok. Hindi naman kasi tayo literal na kausap ng Panginoon na naririnig natin katulad ng mga nangyari sa mga apostol. Kaya that is the advantage of reading the Word of God dahil kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Naunawaan tayo natin mga kapatid. Pagsawaan na ako magsalita wala ako sa sabat. Their victories remind us that God is faithful. Kung paano may pagtagumpay nila ang kanilang pagdilingkod, patunay lang nila ang Diyos ay tapat. Yung Diyos, sabi niya sa verse kanina, di ba? He is the author. Nung pasimula ng ating pananampalataya, kasama natin siya. At hanggang matapos yung ating pananampalataya, kasama natin ang Panginoon. Kasi sinabi niya yun, mga kapatid, Matthew chapter 28, verse 19 kung 20, kung di ako magkamalay, sabi ng Panginoon, I am with you always until the end of the ages.
Kasama niyo ako hanggang sa wakas ng kapanahonan. At hindi bulero ang Panginoon. Hindi manloloko ang Panginoon. Hindi sinungaling ang Panginoon. Minsan nararamdaman natin sa mga pagsubok sa ating buhay na parang hindi ba narinig ng Panginoon yung panalangin ko? Kung nga naranasan mo magsigaw-sigaw mo niya kapatid. Kasi pakiramdam ko yung panalangin ko hindi narinig ng Panginoon. Pero sa emosyon lang natin yun, sa isip lang natin yun. Pero yung Panginoon kailanman hindi nawala. Tayo lang nawala sa Panginoon niya. Their endurance shows that finishing is possible. Kung paano nilang na-endure, sabi nga sa Matthew 24 verse 13, kung sino man ang magpatuloy, he who endured in the end, the same shall be saved. Sino man yung magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Kasi yung usapan sa paglilingkod ay pagtitiis. Dito sa race natin, sa pananampalataya natin dito sa mundo, kung tayo ay atleta dito sa mundo, mga kapatid, na tatakbo tayo ng 10 km, pwede tayo mag-back out kapag hindi natin kaya tumakbo. Pwede natin sabihin kay Coach, hindi ako tatakbo, papalit ako. Coach, hindi pwede pa iba bang pwede lumaban dyan, huwag na muna ako kasi hindi ko kaya tumakbo. Pwede yun. Pero sa pagdilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo pwedeng magpasab sa ibang tao. Kaya nga yung ating pagdilingkod ay individual. Kasi hindi pwedeng tumayong si Papa sa harap ng Panginoon para ipakiusap ang ligtas ako ng Panginoon. Hindi pwedeng mangyayari yun, mga kapatid, na yung kasalanan natin, ipasalong natin sa iba. Dito sa mundo, pwede yun. Pwede tayo magbayad ng tao na ikaw na lang makulong sa alip na ako. Pero pagdating sa Panginoon, sa hatol, mga kapatid, kanya-kanya tayong haharap sa Panginoon at bibigay sulit sa ating mga. Now, maraming mga taong nakatingin sa atin, kapitbahay, maraming mga tao na nakaabang kung kailan tayo babagsak sa ating paglilingkod. Amen. Yung kaaway nandiyan, nakaabang na yan, mga kapatid. Hindi naman yung purpose yung kanya na. Yung purpose niya yung mga nandito sa loob ng church. Yung purpose niya yung alisin ka doon sa takbuhin na binigay ng Panginoon. Yung i-disqualify tayo doon sa takbuhin mo na. Once na ma-disqualify tayo, tuwang-tuwa si Satanas. Nagtagumpay si Satanas, mga kapatid. Pero praise God, lahat tayo dito, ipinagtagumpay natin yung bawat laban dahil alam natin na hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. Let us lay aside. Mabilis. Nakakata bang nagmamadali ako kasi yung oras ko ay meeting na lang. Hanggang anong oras? 9:30? Ay, di ba rin ako sa simula? Nabiro lang mga kapatid. Nagmamadali kasi ako kasi akala ko matatapos na tayo ng alas 9. Sige. Wala nang balikan to eh. Now, sa ating pagtakbo, katulad ng sinabi ko kanina, kahit sinong tao, hindi kayang tapusin yung takbuhin kapag nagagabangon ka na sa kabungkat sa iyong dala. Siguro kaya po natin maglakad ng 5 minuto, 10 minuto. Kaya natin ikutin yan. Pabalik dito. Imagine, magpasan ako ng tao sa likod ko, tapos patakbuhin ako ng 100 meter dyan, siguro kaya ko pa yun. Pero yabang na yun mga kapatid, hindi ko na talaga kaya yung motor ko nga, natutugap-lak nga ako kahit i-parking ko lang yung motor ko. Ano pa kaya sa takbuhin natin na wala itong katapusan habang buhay tayo? Yung katapusan nito yung ating kamatayan. Mga kapatid. Kaya para tayo makatakbo ng mabuti sa takbuhin na ibinigay ng Panginoon sa ating pagdilingkod, isa lang o dalawa yung payo ng Apostol Paul, mga kapatid. Hindi ko sure kung sino author ng Hebrews. Si Apostol Paul ba, Pastor? Siya pa rin. Ang sabi niya, let us lay aside every weight and sin which so easily beset us. Itakwil natin yung lahat ng pabigat sa atin. Itaboy natin, iwaksik natin, ilapag natin lahat ng mabigat. Gano'n naman talaga dapat. Sino bang gustong tumakbo ng dala-dala? Wala. Pero tayo sa ating sarili, mga kapatid,
hindi maiwan-iwan ng mga pabigat na yan. Bakit? Gusto kasi natin yakapin. Sabi ng Panginoon, yung problema, ibigay mo sa akin, pero ayaw talaga natin ibigay, kaya gusto talaga, ako talaga yung magsund dito. Wala na akong pera, wala na makain yung pamilya ko, magnakaw na ako. Sabi naman ng Panginoon, siya naman gagawa ng paraan, yung mga ibon niya, siya ang gumawa ng paraan, hindi nagugutom. Tapos tayo, nagpapanin tayo sa ating buhay. Ako talaga yung gagawa, kasi kaya ko to. Meron bang kakaiba yung kabigatan o yung mga pabigat na yan, yung waste and sin? Hindi lahat ng pabigat sa ating buhay na nakakaramdam tayo mga kapatid ng kapaguran sa pagdilingkod, hindi lahat yan kasalanan. Wala pa si Radul dito na. Tinanong niya ako nakaraan kung anong topic ko eh. Hindi lahat ng nawawalan tayo ng gana sa paglilingkod, hindi lahat tayo sa kasalanan niya. Yung iba doon dahil sa mga pabigat na pilit-pilit natin pasanin kahit gusto naman ng Panginoon kunin. Gusto naman ng Panginoon akuin lahat, pero ayaw natin ibigay. Ayaw naman ng Panginoon na tumakbo tayo mga kapatid na nahihirapan tayo. Pero gusto talaga natin tumakbo na nahihirapan tayo. Waste drain spiritual energy. Yung mga pabigat na yan, mga kapatid sa ating buhay, yan ang nakakapagpa-drain sa ating, yung grabe natin kasi sa paglilingkod. Tapos sunod na araw, ayaw natin magsimba. Sunod na taon, ayaw natin magsimba. Bakit? Kasi drain na yung ating energy. Wala na tayong energy. Kasi naubos na kakaisip kung saan ako haharap ng pambili ng bigas. Sabi naman ng Panginoon, huwag natin alalahan ng araw ng bukas. Hanggang naapektuhan kasi yung ating katawan, hanggang yung katawan natin nawawala ng gana pumasok sa church. Hanggang wala na tayong panahon na makinig na salita ng Panginoon, wala na tayong panahon na manalangin, kasi pagod yung ating katawan. Iba yung pagod mga kapatid ng ating utak at ng ating puso sa pagod ng ating katawan. Yung pagod ng ating katawan, madala lang sa pahinga yan. Pero yung pagod ng ating utak, yung pagod ng ating puso, hindi madadala sa pahinga ng isang araw, 2 araw, 3 araw. Kaya minsan, yung mga taong babackslide, natutulog yan. Hindi na nakakabalik sa paglilingkod. At delikado yun mga kapatid. Ways hinder your focus on God. Yung mga kabigatan na ito ay nakakapagpawala ng ating focus sa Panginoon. Bakit? Katulad ngayon, nagre-lecture tayo, nagsisimba tayo, pag-aaral ng Sabado. Pero minsan, bilang haligi ng tahanan, bilang ilaw ng tahanan, sa may mga pamilya, siyempre ako, hindi ko ba naman ramdam kung anong kabigatan ng pamilya. Pero minsan, kahit nandito na tayo sa loob ng church, naiisip natin yung mga bagay-bagay sa ating nabubuhay. Kahit dito na tayo sa loob ng church, naiisip natin kung ano na kayang kalagayan ng mga bayarin, yung mga utang, yung mga bills na hindi nawawala sa atin yun. Yun yung mga kabigatan na nakapagpahadlang sa focus natin sa Panginoon. Samantalang yung sabi sa Biblia, let us fix our eyes into Jesus. Pag sinabing fix, hindi ka pwedeng tumingin sa paligid. Hindi tayo pwedeng tumingin sa mga distractions. Hindi tayo pwedeng tumingin sa mga bagay-bagay na nakapagpagambala sa ating paglilingkod. Dapat sa Panginoon lang talaga tayo tumingin. Pero ang hirap. Ang hirap itutok yung paningin sa Panginoon. Mga kapatid. Ano itong mga pabigat na hindi naman totally kasalanan? Yung mga distractions na hindi naman totally kasalanan, mga kapatid. Wala, hindi sila narinig. Distractions. Social media. Cellphone. Run out.
kagabi kasi sabi ko, prepare ko yung boses ko ngayon. Totoo na nga ito talaga. Sigawan tayo dito ngayon. Kaya pala. Pinitin pa ako mag-backup kagabi. Ayoko talaga mag-backup. Kaya i-prepare ko talaga yung boses ko sa lecture. Mababrown out pala. Magtuloy ba tayo na ako? Kasi tayo natin yung may gas yan po. Hintayin na lang natin. Mas parang kung magkakakuryente. Sige. Gintuan lang tayo sa mga bukas. Hindi talaga ako sanay magbabasa kasi pag nagbabasa ka lang ng Bible, yung unang katamaan ng puso ko. Kapag natutuwa na yan ako, nagataas na yung puso ko. Kaya, pinipigil-pigilan ko lang ngayon, kaya minsan hindi ako magbukas ng Bible. Kasi kapag nagbukas ako ng Bible, preaching na yan. Tayo na lang natin, sakit na lang natin yan. Meron pala. Sige lang. Praise God. Thank you. Sound check. Okay. Ano itong mga pabigat mga kapatid sa ating pagtakbo? Imagine mo yung sarili na tumatakbo sa isang takbuhin, pero takbuhin ng paglilingkod. Na ang dulo ay buhay na walang hanggan, brown, hindi pinaglakad ng Panginoon. Praise God. Maraming mga distractions, number 1. Social media. Pili mo natin sa hindi, pero naubos yung panahon natin sa cellphone. Wala tayong panahon magbasa ng salita ng Panginoon. Wala tayong panahon magbasa o makinig sa salita ng Panginoon. Wala tayong panahon manalangin kahit sa pagkain natin. Kaharap yung cellphone pero hindi na manalangin. Parang naghahanap tayo ng pagdilikod. Hinahanap natin yung
presensya ng Panginoon, saan natin katagpuin ng Panginoon, saan banda ang kalooban ng Panginoon. Gusto natin gamitin tayo ng Panginoon sa paglilingkod, mga kapatid. Pero sa ating pagtakbo, meron tayong mga pasan-pasan na ayaw natin bitawan. At itong mga pabigat na ito na ating pasan-pasan sa ating buhay, ito yung nakakaharang, nakakaantala sa ating pagtakbo sa Panginoon. Mga kapatid. Sabi niya Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, kung hindi ako magkamali, dapat mga ngaral na kayo. Pero ngayon, pinapainom pa kayo ng gatas sa halip na matitigas na karne. Yun yung sabi ng Apostle Paul, spiritual maturity. Kasi, nakaantala yung ating pagtanda sa paglilingkod dahil sa mga kabigatan, dahil sa mga kasalanan. But we don't judge, mga kapatid. Meron minsan nagkasala. Sabi na, huwag ka na pumasok sa church kasi paparusahan ka sa impyerno. Walang ganun. Ikaw, huwag ka magpagamit na kayo. Makasalanan ka masyado. Walang ganun. Ang sabi ng Biblia, let us lay aside every weight and sin. Itakbo lang natin ang kasalanan. Hindi sinabi na Apostle Paul na huwag ka na magpagamit kasi makasalanan ka. Itakbo lang natin yun. By the end of the day, sa harap ng Panginoon, ikaw at ako yung harap sa Panginoon at magbibigay sulit sa ating mga nagawa. Kaya, sabi nga sa Biblia, bago natin tingnan yung puwing ng iba, tingnan natin yung walang rosa, malaking puwing sa ating mga mata. Kaya ulit-ulit ko na sinasabi na baka ginajudge natin yung ibang tao, pero tayo pala, sila pala, yung kasalanan pala nila, nakihingi na nila ng tawad sa Panginoon, ninuhutan na pala nila sa Panginoon, pinagpastingan na pala nila sa Panginoon, at sa atin, hindi pa natin pinagluhod sa Panginoon, tayong malakas na mag-judge sa ating kapwa. Ngayon, mga kapatid, understanding the concept of weights. Ngayon, i-identify naman natin, ano-ano ba itong mga kabigatan? You cannot lay aside what you refuse to acknowledge or confront. Hindi natin maitatakwil ang mga bagay-bagay na mahal natin. Pag-cellphone. Ako, adik man talaga ako sa cellphone. Kasi kapanood ng mga k-drama. Pero, siyempre, you cannot lay aside what you refuse to acknowledge. Kung hindi natin i-act, kaya paulit-ulit natin naririnig na yung Facebook, mga kabataan, nakakawala yan ng ating nagsipaglilingkod, ganito ba, wala tayong panahon sa ating Panginoon, sa pagpapractice, na ganito kasi lagi nang tayo sa cellphone, o saan mang bagay, sa labas. Pero hindi nawawala sa atin yan bilang kabataan, sa akin, bilang isang kabataan, hindi mawala sa akin yan. Kasi hindi ko naman ina-acknowledge na kabigatan yun. Parang ina-acknowledge ko lang siya as leisure or aliwan. Mga kapatid, sinasabi ko naman sa sarili ko na hindi naman ito makasalanan. Hindi naman ito makasalanan kasi nag-Facebook lang naman ako. Nanonood lang naman ako. Pero deep inside, mga kapatid, yung impact pala doon, nawawalan tayo ng connection sa Panginoon. Bakit? Kasi nananakaw yung ating oras. At kapag nananakaw yung ating oras sa Panginoon, mga kapatid, wala tayong magawa. Wala tayong ganang manalangin. Sakto, bulang pagkagaling sa school, diretso na lang matulog. Buhay na pangamuyo. Pag magkaon, diretso na kaon. Murang mahundan ng pagkaon. Hindi na mangamuyo. Bakit? Kasi hindi na sana yung ating mga bibig na sa tuwing kaharap yung pagkain na nanalangin tayo. Now, number 1. Ways of unforgiveness and bitterness. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 31 hanggang 32, mga kapatid. Magbubukat na ako ng Biblia. Ephesians chapter 4. Sabi dito, mga kapatid. Sabi nyo hanggang 9:30 ako, diba? 31 hanggang 32, ang sabi dito, let all bitterness, wrath, anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Lahat ng masakit na salita, mapapait na mga salita, lahat ng hindi magagandang salita, maalisan na yan sa inyo. Bakit? Kasi nagiging sanhi yan na hindi tayo nakakapagpatawad ng ating kapwa, at yung hindi natin pagpapatawad, mga kapatid, isa yun sa kabigatan na parang ayaw na maglingkod kasi nga, meron ba akong hindi na napapatawad ng tao sa buhay ko? Parang ang hirap-hirap, sabi nga diba ng Panginoon na bago natin maghain ng sakripisyo o sacrifice sa harap ng Panginoon,
Bumalik muna tayo at humingi ng kapatawaran sa ating kapwa bago tayo pumasok at maghain sa Panginoon. Waves of unforgiveness and bitterness. Lahat tayo na-experience yan natin mga kapatid, kahit ako sa sarili ko, kapag hindi ako nakaramdam, mga kapatid na yung parang may kagalit ako or something na ayaw talaga magsimba. Kasi sabihin ko dahil ba't ako magsisimba? Magkakasala naman ako pagdating yun. Eh hindi ko naman nakapatawad yung tao, ba't ako magsisimba? Parang gano'n yung tumatakbo sa ating isip. At sana yung mga bagay na yan, mga kapatid, sabi ng Apostle Paul, itakwil na natin. Waves of fear and worry. Sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag natin ipag-alala yung mga araw. Magalak kayo sa Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6 to 7, mga kapatid, sabi dito, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your request be made known to God. May panalangin at may pagpapasalamat, sana ang iyong mga hinaing makarating sa Panginoon. Lord, ito yung kailangan ko, Panginoon. Ito yung mga kabigatan ko, Panginoon. Ito yung mga alalahanin ko, Panginoon. Panginoon, pupunta ako sa church. Ito yung mga iniisip ko, Panginoon. Katulad nung nawala yung motor ni Rain, tapos pinagsumlid pa siya, tapos ayaw niya magsumlid niya, kapatid. Sabi ko sa kanya, akin ang cellphone mo. Kasi ayaw kong isipin niya, ayaw ko lang siya nakatingin sa cellphone niya, nag-updates, habang magsusumlid siya. Tapos yun yung gusto niyang mangyari na lahat ng bagay na makapagpaalis ng focus natin sa Panginoon, alisin natin mga kapatid. Kasi yung goal natin si Jesus Christ eh. Real talk. Nagsisimba tayo dito dahil kay Jesus eh. Hindi naman tayo nagsisimba dito dahil maganda yung damit ko. Hindi ko pa ito nasusuot. Takraan yun pa lang. Hindi tayo nagsisimba sa ibang mga rason. Yung totoo niyan, real talk talaga yung Panginoon, yung dahilan talaga na nandito tayo mga kapatid. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, tinutulungan tayo ng Panginoon, kino-coaching tayo ng Panginoon habang tumatakbo tayo na ganito yung gagawin natin. Ways of unhealthy relationship, ito na. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magpamatok sa tawag dito. 2 Corinthians chapter 6 verse 14, huwag kayong makapamatok sa hindi mananampalataya. Pero pag ibalik sa akin ko yan, no-comment talaga. Hindi kaya. Ways of unhealthy relationship. Why? There's danger mga kapatid. May panganib kapag nagpamatok tayo sa hindi natin katulad, hindi mananampalataya ay mapalad sa atin yung kinadala niya yung asawa niya. Mapalad yung mga nadadala natin yung ating mga partner sa paglilingkod. Kala, nagsalita yung hindi mapayuhan. Mapalad. Kapag nadala natin sa paglilingkod, pero kapag hindi pa panganib, baka tayo madala. At tayo pa yung hinggab na hinggab, ay naging klaro. Misplaced priorities. Maraming mga bagay tayong pinapriority sa halip na yung gawain ng Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 23, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ba yung pinag-uusapan natin mga kapatid? Sa mga nahuli ko, pinag-uusapan natin yung takbuhin natin sa ating paglilingkod. Para tayong manlalaro na tumatakbo sa isang takbuhin mga kapatid, na yung takbuhin na yun, hindi matatapos ng isang oras o ng isang araw, matatapos ito kapag straight na yung ating paa na sa loob na ng kataon. Doon tapos. At sana kapag straight na yung paa natin, sana marinig natin yung salita ng Panginoon. Thou good and faithful servant. Mabuti at tapat na lingkod. Sana yun yung marinig natin mga kapatid. I still have time. Tapos na yung mga kabigatan. Na-differentiate na natin yung mga kabigatan sa ating buhay. Mga problema, mga pagsubok, mga alalahanin sa buhay. Hindi naman yung kasalanan. Yung mga distraction sa ating buhay, yung relationship, hindi naman yung kasalanan. Ang mahalaga, hindi tayo madala, hindi tayo mawala sa ating paglilingkod. Hindi tayo makapiktuhan. Kapag nag-away-away lang, hindi lang ng chat magtakto, hindi na magpunta sa church. Hindi na mag-practice. Kabigatan
yun sa paglilingkod. Ano naman yung mga kasalanan, mga kapatid? Bakit natin dinidiscuss ito? Kasi baka itong mga ito nandito sa atin. Kaya ba bumabagal yung pagtakbo natin sa ating paglilingkod? Kasi baka nakagapos ito sa ating mga kapatid na kailangan natin bitawan para hayahin naman yung paglingkod natin sa Panginoon. Para naman kapag sinabing tumalong talon sa tuwa, yung talon talaga na tagumpay na masaya, yung talon na nagkaibugod man. Yung masaya, paglilingkod. Mga kapatid. Sa Ten Commandments, sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 17, doon natin makikita yung mga kasalanan na ayaw ng Panginoon. Number 1, adultery. Pagkangalot niya, pakikiapit, pagnanakaw, pagpatay. Idolatry pala number 1, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, bearing false witness, magsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, wala namang katotohanan. Kasinungalingan. Yung hindi pa natin alam yung totoong nangyari, maraming mga bagay, mga kapatid, na kasalanan sa harap ng Panginoon. Pero kung walang maliyan sa atin, mga kapatid, ito kaya. Pride. Greed. Lust. Envy. Sloth. Wrath. And gluttony. Kung walang sa atin yung nauna kanina, wala namang nagsasamba sa atin sa Diyos. Kaya kung sa atin, pinatay mo ko. Tigaw mo na lang ako sa Diyos. Tigaw mo na lang. James Power na to. James Power na yung topic. Hindi ako mabigit dito na nagahilaw man. Kasi man wala na. Talaga. Pinabayaan mo na. Ayun na pala. Ayun na. Totoo na yan. So, okay. Wala sa atin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi wala namang kahoy yung bato dyan sa harap natin. Hindi naman tayo nananakaw. Hindi naman tayo pumapatay. Hindi naman tayo nangangalunya. Hindi naman tayo nagsasabi na hindi maganda sa ating kapwa. Pero walang perfect sa taong mga kapatid. Walang perfect lang tao. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kasi ginawa ng Panginoon yung ating laman talaga. Ito, love na love dito kasalanan. Gusto ng katawan, kasalanan. Mga kapatid. Lahat ng kasalanan na yan, masarap, maganda, nakakaakit, nakakakuha ng ating pagnanasa, kasarap balik-balikan, kasarap ulit-ulitin, yun yung kasalanan. Bakit pinapakita sa atin yan ng kaaway? Kasi yung gusto ng kaaway, ma-disqualify tayo sa ating pagtakbo. Pero hindi porkit na nagkasala tayo, disqualify tayo sa harap ng Panginoon. Kasi sabi naman ng Panginoon doon, let us lay aside. Kung nagkasala man tayo, itakwil na natin yan. Iluhod natin sa Panginoon. Ihingi natin ng sorry sa Panginoon. Huwag na tayo magsalita ng sobra o i-judge ang ating kapwa kasi darating ang panahon, isa lang yung judge na maghahatol sa atin at hatol niya lang ang matanggap-tanggap. Hatol niya lang ang matuwid at tama kasi siya lang ang nag-iisang Diyos na matuwid. Mga kapatid. Pride, number 1, na nagdudulot ng kasalanan sa tao. Arrogance, pagmamayabang, pagmamataas. Saan mo mabasa yan sa mga kapatid? 2 Timothy chapter 3, yung sabi niya po sa Paul, mag-ingat kayo dahil sa huling mga araw, mga tao magiging mataas sa sarili, maibigin sa sarili. Yung pride mo na kapatid na parang, ako lang magaling. Ako lang yung dapat nandito. Hindi ako pwedeng turuan kasi ako lang dapat magturo. Hindi ako makinig
kang pwedeng magsalita kasi ako lang ang dapat magsalita. Lust of the flesh, pita ng laman, kasalanan. Sabi nga ni Jesus Christ, tumingin ka pa lang sa mga mata mo at nagkasala ka na, agoy. At nagnasa ka, pagkakasala na yan agad. Greed, kasakiman. Bakit nadudulot ng kasalanan yung kasakiman, mga kapatid? Kapag over yung sabi nila, huwag maghangat ng kayamanan kasi hindi yan na sa Panginoon. Ay, hindi ako maghangat talaga ako ng kayamanan, mga kapatid. Ako gusto ko yung mga. Kasi ang sabi sa Biblia, hindi money is the root of evil. Ang sabi, the love of money is the root of evil. Yung pagmamahal sa pera, sa kayamanan, yun yung ugat ng kasamaan. Hindi pera. Yung affection mo doon, yung pagmamahal mo doon, na kahit marami na tayong pera, gusto pa natin mandaya at manloko ng kapwa, kasi gusto pa natin umagdaga natin pera. Gusto natin manglaksam ng kayamanan ng iba, kahit marami naman tayong lupa. Greed, kasakiman, at nakakaabig yan mga kapatid. Kaya yan ay kasalanan. Inggit, envy. Bakit nagdudulot ng pagkakasala yung inggit mga kapatid? Kasi yung hindi lang tayo sa yung pagka-inggit spiritually. Hindi lang tayo naiinggit sa, ala ka, ganda ng damit ni ano, sana may ganyan din ako. Grabe niya naman ka ano, kasi may ganyan siya. Hindi ganun yung spiritual na inggit. Yung spiritual na inggit mga kapatid, hindi lang tayo basta-basta nag-compare. Pero, nag-represent pa tayo, bakit siya may ganyan, bakit ako wala? Bakit siya may pera, ba't ako wala? Yung comparison. Siya lang yung mahal ng Panginoon, ako hindi. Sabay kami na nalamin, ba't siya lang yung pumasa, ako hindi. Nagdudulot ng pagkakasala yun. Comparison. Kapag nagkakaramdam tayo ng inggit mga kapatid, ano ba? Still have 5 minutes. Matatapos kaya. Gluttony, yung katakawan, hindi sa pagkain, sa lahat ng bagay. At panglas mga kapatid yung galit. Paulit-ulit na sinasabi ni Papa sa amin, yung pambabae, yung bisyo, yung pahiging pagnanakaw, matagal ka niyang dalhin sa impyerno. Mahaba-habang panahon yan, bago ka dalhin sa impyerno. Pero yung galit mga kapatid, segundo lang, minuto lang, kapag hindi natin nabantayan ang ating sarili, makapatay tayo ng tao. Mapapatay natin ang ating sarili. Ganun, kadaling dalihin ng kaaway ng tao sa pamamagitan ng galit. Kaya sabi ng Apostle Paul, let us lay aside. Itapon na natin yan. Kaya merong sinasabi na perseverance, kaya sinasabi na i-endure, kaya sinasabi na pagtitiis, kasi ang hirap magpatuloy na may galit, na may problema, na may mga distraction, may social media, may ka-relation sa labas, na hindi mananampalataya. Ang hirap magpatuloy yung paglilingkod na may gano'n, na magsisimba ka, tapos yung partner mo dun sa kabila nagsisimba. Pinakaawayan ng iba't ibang mga bagay-bagay mga kapatid. Kaya kailangan ng perseverance, endurance. Pag sinabi natin endurance, ibig sabihin yung takbuhin, hindi madali. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagtakbo natin mahirap. Bakit mahirap? Kasi mahirap bitawan yung mga kabigan. Mahirap bitawan yung kasalanan. Masarap eh. Yung kasalanan. Kaya mahirap bitawan. At hindi natin yan may stop kung hindi natin i-acknowledge sa ating sarili na yan ang kasalanan. Na yan ang pabigat sa atin. Pagpatuloy natin na embrace yan mga kapatid, walang mangyayari. What does the scripture say sa James chapter 1 verse 2 hanggang 4? Count it all joy. Magalang kayo kapag kayo nakakaranas ng mga pagsubok. Mga kapatid, bakit? Kasi kapag walang mga pagsubok, mga kapatid, kahit kailan, grade 1 lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung exam sa pag-aaral, pahirap ng pahirap, kasi nagmamature din tayo sa pag-aaral. Kaya mayroong nakakabalik sa grade 1, kasi hindi maipasa ang exam ng grade 2 na sana. Hindi natitest na kaya mo na mag-grade 2, kaya mo na mag-grade 3, kaya mo na mag-high school. Hindi, kasi bumabagsak eh. Kaya hindi tayo nag-i-improve sa ating paglilingkod
magbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Yung pagkukulang kapag bumagsak tayo sa paglilingkod, yung pagkukulang nasa atin, mga kapatid. Kapag hindi natin sinuko yan sa Panginoon, at kapag nagpa-ako-ako tayo, kaya ko niya. Kaya ko niya. Walang mangyayari, mga kapatid. Philippians chapter 3 verse 14, press toward the goal to win the prize. Kailangan natin ituon yung ating panagin kay Jesus Christ. Bakit? Kasi kay Jesus lahat meron pangako. Yung ating kapwa, pag naghiram tayo ng bigas, biguin pa tayo niyan. Maghiram tayo ng pera, biguin pa tayo niyan, mga kapatid. Maghingi tayo ng tulong, biguin pa tayo niyan, mga kapatid. Pero kapag lumuhod tayo sa Panginoon, yung walang-wala ka na, biglang magbibigay yung Panginoon. Ilang beses ko yan na-experience nung mag-aaral pa ako, mga kapatid. Sukok-sukok na talaga ako, pero bigla-bigla na lang magpo-provide yung Panginoon. Ganun, kapag sumusukok sa Panginoon, mga kapatid. At sabi doon, mga kapatid, sa mga last verse, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag kay Jesus lang tayo tumingin, may pagtatagumpay natin ang ating laban. Bakit maraming tao yung na-disqualify sa pagtakbo? Bakit maraming tao yung na-backslide? Bakit maraming tao yung hindi nakapagpatuloy? Kasi tumingin sa kapwa eh. Tumingin doon sa kaaway eh. Tumingin doon sa mga, Jesus, grabe mo ka makasalanan, bakit kakanta-kanta dyan? Hindi natin yung titingnan, mga kapatid, kasi hindi tayo sa kanila naglilingkod. Wala tayo dito sa loob ng church para i-bless si Derek na kailangan magaling ako magtugtog para matuwa si Derek. Walang ganun. Kailangan magaling ako kumanta para matuwa yung mga nakikinig. Walang ganun. Kasi lahat ito, direct lahat sa Panginoon yung ating ginagawa. Hindi ito sa tao. Kaya, yung conclusion lang, mga kapatid, the race of faith is not about speed but about endurance. Endurance yung pinag-uusapan, yung tatag at tibay natin sa paglilingkod. Kung kahit huwag na mabilis sa pagtakbo, baka madapa pa tayo sa unahan. Kahit hinay, basta ka muna. Lay aside, napabigat. Kung hindi naman nakakatulong sa paglilingkod natin, itapon na natin. Simbahin na natin yan, mga kapatid. And fix our eyes on Jesus. We will finish strong, mga kapatid. Ngayon, yung isang bagay lang na gusto ko bago tayo manalangin, mga kapatid, kasi tapos na tayo. Bago tayo manalangin. Oh, sakto. Thank you. Huwag na pala akong mag-pray. Yung isang bagay na gusto kong gawin ninyo, mga kapatid, sa lahat ng mga nabanggit doon, either kasalanan man o kabigatan, saan doon yung nangyayari sa atin ngayon sa atin? Ngayon, mismo. Nakaramdam ba tayo ng inggit, ng puot, ng galit, may problema ba tayo na pabigat sa atin? Kahit isa lang, huwag naman natin lahatin kasi hindi naman lahat yun nabibigay sa Panginoon. Yung iba, love na love ka natin. Love na natin mag-cellphone, hindi na natin yan agad susurrender sa Panginoon. Yung kaya lang natin ibigay sa Panginoon, kahit isa lang. At kausapin mo ngayon yung sarili mo. Sabihin ko sa Panginoon na, Lord, itong isang bagay na to ibigay ko sa iyo. Lord, may galit yung puso ko. Sinusuko ko sa iyo, Panginoon. Tayo manalangin mo natin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Father, bless us, O God. Sana, Panginoon, yung aming pinag-aralan ngayon, hindi mo namin kayang ibigay lahat ng aming kabigatan. Hindi mo namin kayang isuko ang lahat ng kasalanan ng mga Panginoon. Pero mayroong isang bagay sa aming puso na gusto namin isuko sa iyong harapan. Ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon, na nalalaman ang lahat ng bagay sa aming buong pagkatao. Lord, tulungan mo kami sa aming takbuhin, Panginoon. Pag kami nadapa, Panginoon, tulungan mo kami pumangon, Lord. Pag kami nakatalikod, Panginoon, kalabitin mo naman kami para kami lumingon. Huwag mo kaming pabayaan na nakatalikod sa iyong Panginoon dahil pareho kaming nag-aasam ng buhay na walang hanggan na makasama ka namin. Lord, patuloy mo kaming ingatan sa mga kapatiran na mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay, mga kabigatan at may mga kasalanan. Bless mo yung mga kapatiran ko, Panginoon, patuloy ng pagpalain, patuloy mong dalawin sa mga kahinaan, sa mga pagsubok, patuloy na tulungan. O Lord Jesus, sa iyo ang lahat ng kapurihan. At sana, Panginoon, pagdating ng panahon, nakaharap kami sa iyong harapan, sana marinig namin ang mga katagang mabuti at ang kanilang lingkod. Kami ay nakapasok sa iyong pangako.
Lord Jesus, ipagtagumpay namin ang laban na ito dahil ikaw ang Diyos na nag-iisang coach, na nagko-coach sa amin, Panginoon, kahit kailan sabi mo, hindi mo kami bibigay, hindi kami mawawala, hindi kami mananakaw mula sa iyong mga kamay. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, lahat ng bagay na ito ay amin inilalapit. Hallelujah, Jesus, we praise your name. Hallelujah. God bless mga amin. Wala ko